Okay, magandang araw po sa lahat. Ang bubuksan natin sa aking natanggap from GRS sa araw na ito ay mula sa ating kaibigang si Sir Henry from Ongpin. So, Santa Cruz, Manila. So, alam na natin pag galing sa Ongpin kung ano yung mga laman yan. Kaya excited talaga ako dito. And kakaiba is GRS. Usually, hindi ganito yung pouch yung GRS na nakikita ko. Sa kanila is green. Usually GRS na alam ko ay ganito. Ito yung common. Kaya medyo strange dahil yung sa kanya ay green yung pouch. So sa pouch pa lang parang special na sila. Okay. So ganito kasi yung common na GRS nakikita ko o madalas kong pinapaship at saka natatanggap. So itong green, wow, ngayon na ako nakakita ng green. So galing sa ating legit na seller from Ongpin. Dito sa Ongpin, sa may Quiapo, dyan banda, marami dyang mga sa ating mga Pilipino, alam natin kung ano yung marami dyan. Andyan yung mga ginto na alahas, silver, at iba pa. Kasi mga Chinese community yan. So, I'm so excited. Bubuksan na natin. Oh. So, ang unang lumabas ay I think ito yung free business, sir. So, marami pong salamat, sir. Titingnan natin. Nauna tuloy na buksan yung freebies. Wow, napakaganda. 1 centavo na Philippine 1 centavo during Commonwealth. Kung pansinin nyo po, napakaganda pa ng detalyado. I think may luster pa siya at nagtutune. Picturean ko ng maayos to mamaya. Ang ganda, may tuning pa siya. See? Mapansin nyo, nagtune na yung barya. Wow, napakaswerte ko naman. Binigyan ako ng freebies na ganito ni sir. Ang sender po natin ito ay si Sir I think yung sa Ongpin, si Sir Chin Manhak, I think, check ko mamaya. Wow, napakaganda. Oh, may luster pa siya. Check ko nang maayos mamaya, but I think may luster pa siya at nag-tone na yung barya. Wow, thank you so much po, sir, sa freebies. Dito panalo na tong freebies ni sir. Dapat naka-gloves ako, hindi ko dapat hinawakan by bare hands. Wow, napakaganda. Okay, so tinigil ko saglit yung camera kanina dahil nagsuot ako ng gloves. Dahil parang nakakapanghinayang at humanap ako ng casing. Nakapanghinayang mahawakan yung barya. Kasi late ko na napansin na yung pinadala ni Sir Chin Manhak. Yan pala, si Sir Chin Manhak from Ongpin, Manila. Ay napakagandang barya pa. Ito ay 1 centavo. Marami na rin akong mga ganito. I have several of these. Pero hindi siya ganito kaganda na meron pa akong nakikitang mint luster. In the same time, nagtutone siya para siyang may rainbow tone. Pag nahawakan kasi natin yan, mamarka dyan yung ating fingerprint at maging uneven yung patina o kaya yung toning niya. So ayan, kitang-kita may luster pa siya. So napakaganda po ng freebies na to, sir. Maraming salamat po. Meron na ako mga ganito. Ay, sorry.
Meron ako mga ganito, pero hindi siya ganito kaganda. Nasaan na yung casing niya? Okay, lagay natin siya sa casing. Ayan, may casing na siya. And meron din akong several 1 centavos, pero hindi po sila ganun kaganda kagaya kay sir. So maraming salamat po sir sa freebies. Napakaganda po. Okay, so tuloy natin yung ating unboxing. Na-focus tayo tuloy dun sa freebies ni sir na napakaganda. Hindi ko expected. Okay, so ito yung aking in-order ni kay sir. Oh, okay. It's the ingot o kaya yung silver na bar from BPI. Wow. So, at least meron pa siyang sleeve. Iba kasing nagtitinda nito, madalas ito yung nasisira o kaya wala na. Kaya special ang dating pag meron pang ganito. Kasi ibig sabihin na-keep ng may-ari. So, velvet yung box. And sa loob, here we goes. Wow. So, 150 years ng BPI. So, nasa loob yung silver na bar or ingot. Ayan. So, fini-feature po dito si Queen Isabel, yung ating first banknote sa Philippines na peso fuentes. Na ibig sabihin sa English ata ay strong pesos. So, yung naka-design dito, yan yung first banknote natin sa Pilipinas, and naka-note din dito, the first banknote in the Philippines and Asia. So, 1852. First in Asia, I think, East Indies. Ito yung Spanish East Indies. Okay, yung nakipag-trade or yung galleon, Manila Galleon sa Pilipinas, kasama to siya sa mga pera nila, maliban sa mga silver coins, gold coins. So, ito rin siya ay isa dun. Meron akong hinandang printout para makita natin. So, ito po yung kanyang banknote. Printout lang po ito, hindi siya original, para may idea lang tayo. Okay, so ganyan po yung nakasulat po dito sa ating silver na bar. Okay, yung nakasulat dito. So, ito po yan siya. Bali, kung naabutan natin, siguro wala nang panahon. 1852, ayan, nakasulat Mayo de 1852. So, sino yung nakaabot sa panahon na yun? So, ito yung pera nila na banknote. Ito yung panahon na perang papel na yung ginagamit. Okay, so nagprint lang din ako for reference para makita din natin. Wow, napakaganda. Nakasulat El Banco Espanyol Filipino de Isabel. Ayan po. Tingnan din natin dito kung kaya bang basahin. Sobrang liit na kasi. Ayan. El Banco Filipino. Hindi na natin halos mabasa yung nakasulat. Kaya good thing na meron akong printout. So, yun, dito na lang tayo titingin po. So, yun po yung nakasulat po sa kanya. At nandyan yung picture ni Queen Isabel ng Spain. So, ginagamit ang banknote na to sa mga Spanish colonial mga countries gaya ng Philippines. Okay? Wow, napakaganda. So, brilliant pa siya masyado. Ito yung kagandahan pag meron siyang cover pa. Tsaka, yung mga ganitong protection, hindi basta-basta nagtutone yung silver. Okay? Suot na ako ng gloves. Kasi parang nakakapanghinayang na hawakan sila ng direct. So, mas maigi yung mayroon tayong gloves para hindi maiwan yung ating fingerprints. A moment lang ha. Okay. Okay, so titingnan natin sa likod. Wow. So, napakaganda pa. Wow, amazing. Look at that. And then, sa likod nito ay ang The Bank of Philippine Islands. So, yan po yung BPI. Napakatagal na ng BPI. 150 years. Yung that time, ang tawag pa sa kanila ay Bank of the Philippine Islands. Wow. So, napaka-brilliant pa niya. At napakaganda. Although wala na siyang certificate of authenticity, yung COA na tinatawag natin. Kasi yung ano nito, iba, meron pang COA, pero very seldom na lang yung makakita tayo ng COA. Meron akong isa nito. Nasaan yun? Search ko na. Ito, yung isa kong box. So, pangalawang silver bar ko na ito. Pero ito siya, kung pansin nyo, medyo nag-tone na. Tabi na.
Ayan, dito pa lang sa casing pa lang niya, kita nyo na medyo nag-brown compare siya dito dahil ito siya wala siyang sleeve na ganito protection niya. So mas exposed siya sa air, and then siguro madalas din binubuksan. Although maganda din naman po yung condition pa niya, wala pa siyang masyadong, wala talagang scratches na makikita. Pero kung titingnan natin maigi, mas maganda yung isa, yung isa kasi ito siya, hindi lang siya kita sa camera pero mas siya, mas clean. Dito kasi parang nag-tone na siya, parang nag-light brown. So yun yung kaibahan po nila. Okay, so pareho po yung weight, pero ito siya napakaganda talaga. Parang kung saan pa, flawless pa talaga siya. Wala siyang tinamaang tuning. Wow, napakagandang mga bars. So solid na bar po ito. Maraming salamat po kay Sir Chin Manhak. Nakuha ko lang ito sa mababang halaga. So yung regular na presyo po nito ay nasa 8,000 pataas po. And nung nakarang mga taon, mas mataas pa to siya, umaabot ng 19K. Okay? Kaso lang nagkaroon ng pandemic kaya hindi siya masyadong umangat na ngayon. And natanggap ko rin kay Sir Chin Manhak yung aking freebies. Sobrang thank you po, sir. Wow, napakaganda rin po ng freebies ni sir. Kung kita nyo, may luster pa siya. So sobrang bihira po, 1944. Tapos may mint luster pa yung barya, 1944. So napakaganda. Maraming salamat po, Sir Chin Manhak. Sobrang thank you po. At ito yung kanilang banknote na naka-feature dito sa ating silver na bar. So thank you po, sir. Maraming salamat po.